Ayan, it's already recording. So again, welcome to our session 2 Investment Masterclass Batch 8 PSE live session tayo ngayon. Ayan. Kaya lang nakikita ko. Wait lang, palitan natin para buo yung all right. Let me know if you can see my screen, guys. Thumbs up naman if you can see my screen. Yon, perfect. Maraming salamat. So nandito ngayon. Ayan, go ahead. Aris, would you like to share things that you're grateful for? Bumalik ka na bago tayo magsimula. Go ahead. Nakamute ka, Aris. Morning. Morning. Yes, sir. So ano yung mga pinagpapasalamat mo, Aris? Nakapag-share na kasi kaming apat eh. Ikaw na lang. Go ahead. Uh, First of all, I would like to thank God for the blessing ngayong morning sa aking asawa at sa aking pamilya na lahat healthy for this day. And blessing dahil safe tayo sa bagyo yesterday, sir. Amen. Palakpakan natin si Aris. Maraming salamat. So, dito na tayo ngayon sa ating session 2. No? Dapat session 2 yan. Ay, hindi. Session 1 pala. Quick review lang ng session 1. No? Nag-send ako ng video sa inyo. I also send the presentation. Meron din ako sinend na link para dun sa Millionaire Minds, ay hindi, Secret of a Millionaire Mind audiobook. So, if you can start listening to it, no? Pag ikaw ay bumabiyahe or anytime na free ka, that can help you. So balikan lang natin, no? Quick lang naman to. Pinag-usapan natin yung stock market jargon. I hope nakuha niyo yung email natin. Basahin mo yan on a regular basis pag may mga bago tayong or may mga tanong kayo, idadagdag natin dyan para updated tayo sa mga pinag-uusapan natin dito. So hopefully clear ba yan? Nakuha nyo ba yung email na yun? Merong stock market jargon. Yan. Sa inyo naman yan, no? Alright. Sige. Pinag-usapan din natin on how the stock moves, no? Basically, demand and supply yan, no? And demand and supply is mostly or influenced by a lot of things, particularly news, no? Na may kinalaman sa economy, may kinalaman sa government, may kinalaman sa stocks na yon or sa kumpanya na yon, no? So para tayo ay we need to be updated sa mga nangyayari, particular na may impact doon sa iyong company na pinag-investan. So stay updated. So being updated, ito pag-uusapan natin how to do that. Importante rin pinag-usapan natin yung bid and ask, buyers and sellers on how they influence how the stock moves, no? Maraming buyers, syempre aakyat yan, no? Maraming sellers, syempre bababa yan. Pero syempre yung buyer and seller, demand and supply, they're also influenced by news. So we want to make sure updated tayo. So pinag-usapan din natin yung lot size and fees, no? Lot size, particularly pag mag-move yung lot size mo from one tier to another tier, no? So kailangan careful ka dyan kasi lalo na pag bumaba yung iyong stocks, baka dumami yung kailangan minimum na bentahan. Ngayon, pag-uusapan natin yung add lot. Just in case below minimum na yung stocks holdings mo, paano ka makakabenta using add lot. Pinag-usapan din natin yung fees, no? Associated sa pagtitrade. So sinabi natin na ngayon wala nang minimum commission, no? So basta kung ano yung commission, yun na yun. Kasi before, may minimum siya na like 25 pesos or 20 pesos. Ngayon wala na. Pinag-usapan din natin yung mga stockbrokers transaction. Kasi itong mga stockbroker transaction, makakatulong ito in terms of understanding sino ba yung bumibili ng mga stocks na binibili mo rin, no? So you wanna make sure updated ka dyan. Baka kasi yung mga bumibili, nagsisimula na magbenta, ikaw bumibili ka pa lang. So you wanna make sure you also look at stockbrokers transaction. Pinag-usapan din natin yung dalawang strategy, buy and hold, kung saan bibili ka ng stocks and then i-hold mo.
at hindi mo na siya ibebenta. Ibebenta mo na lang pag na-reach yung iyong target or na-hit yung iyong TP, target price, no? Pinag-usapan din natin yung cost averaging kung saan on a regular basis, no, ini-spread mo yung buying capacity mo. Halimbawa, meron kang 10,000, imbis na ibili mo siya ng one time big time 10,000, hinahati mo siya maybe 2,000 ngayon, 2,000 next week or maybe next month. Sa susunod ulit 2,000, ini-spread mo yung iyong purchasing power, no? Sa ngayon, I think yung cost averaging is a good strategy ngayon, no? Kasi mahirap ngayon pag bumili ka, ilang araw lang, ilang linggo lang bumabagsak na yung binili mo. So maganda ngayon, spread mo yung iyong pagbili ng posisyon, no? Ang tawag natin diyan, tranche yung pagpasok or nagbobodega ka, hindi one time big time ang pasok. Siyempre, pag natapos ka ng investment masterclass, matututunan mo yung trading. Kung saan makikita mo yung mga high possibility na maganda bumili ng isang stocks or maybe ng isang currency or maybe ng crypto or maybe ng commodities. At pag nakabili ka doon, meron ka ring target na masiset saan mo naman ito ibebenta. At pag nabenta mo, babalik ulit, magsisimula ka ulit. Saan ulit maganda pumasok sa investment na ito. That can also be a practice that you want to do. Again, yung cost averaging, it takes little time in terms of your oras para dito, di ba? Pwedeng pagpasok mo sa market, you buy na kung ano yung bibilin mo. Tapos balikan na lang sa susunod na buying mo, which is maybe next week or maybe next month. Pero pag pumasok ka sa trading, no, syempre kailangan mo mag-invest more than the money is time in terms of monitoring. Ano ba yung nangyayari sa stocks na binili mo? So trading 'yan, no? And then pinag-usapan din natin managed fund, no? Sa simula maganda or kahit na ikaw ay magaling na, maganda meron ka ring investment sa managed fund. Dahil yung managed fund, may fund manager ka na nag-i-invest para sa iyo. Yung pera mo, sila ang bahala. Wala kang say. Gusto kong bilhin Hinebra San Miguel. Wala kang say doon. Kung anong nakikita nilang bibili nila, yun ang bibili nila. So in a way, pwede mo siyang gamitin as a benchmark sa performance ng iyong sariling investment. For example, nag-perform yung investment mo ng 10%. Pwede nating, uy, ang ganda ng performance ng investment ko, 10%. Pero pag tinignan mo yung managed fund na investment mo, nag-perform at 18, 20, 25%, may nakita pa tayo 30%. Eh di mas maganda lang, mas magaling pala yung managed fund. So maybe pagka magdadagdag ka ng funds, baka mas maganda doon mo muna ilagay sa managed fund mo kasi magaling sila mag-manage or mag-trade or mag-invest kaysa sa iyong sariling investment. So that can be your guide. At syempre, pinaka-importante pinag-usapan natin in terms of how to be clear, not just about investment or maybe stock market, but sa buhay mo because this will bring success to you. So meron tayong mga assignment, mamaya pag-usapan ulit natin kung ano nang nagawa niyo sa assignment. So far, do you have any question regarding sa session 1 na napag-usapan natin? Wala ba? Kung wala, can you type sa ating chat box, go, para punta na tayo sa ating live session. Type mo sa chat box, go, kung okay ka sa ating session 1 at you don't have any question. Yan, maraming salamat. All right, perfect. All right, PSE live tayo ngayon. So PSE live tayo ngayon. It's already 9:20. Ang opening ng market ay 9:30. So let me pull out muna yung ating call financial para makita natin ano ba ang nangyayari ngayon sa call financial, no? Tingnan natin. By the way, no, nagsimula na rin yung market edge ng ANC kasi 9 o'clock ang start niyan. So mamaya babalikan natin yan. So dito muna tayo sa Call Financial. Let's use yung ginamit natin kahapon na account. Yan. So pag kinlik ko yung click here to activate ticker, no, syempre wala pang lalabas dyan kasi hindi pa nagsisimula ang trading. Pero silipin natin ngayon, for now, no, silipin muna natin yung pre-open market, no. So simulan natin sa BDO, yung kahapon sample natin. So if you will remember kahapon, pinag-usapan natin ang bid-ask
So makikita mo ngayon, no? Makikita mo ang bid ngayon sa BDO 156, 'di ba? 156. Do you remember last time 141.8 yan? 141.8 ang bid tapos sa kabila 141.9. Remember si seller kahapon 141.9. That's around 400,000 yan, 'di ba? Kahapon dito tas dito 2,000 sa 141.8. Ngayon, no? Pre-opening ng stock market sa BDO bidding, grabe, 2,000, 22 brokers, no? Naglalagay ngayon ng 2,030 shares. Gusto nilang bilhin at 156. 'Di ba? 156. Yun naman mga gustong makauna, 'di ba? Makahapon may nagtanong nito eh. Sabi niya, "Pwede bang mauna sa mga sa bid and ask?" Ayan, pwede. So, eto na sa pre-opening, ibig sabihin sarado pa ang market pero pwede ka na mag-bid. Ibig sabihin wala pang transaction na, bidding lang ang nangyayari. So meron na tayong 156 na nagbi-bid sa BDO at 156 pesos, 'di ba? 2,000 shares, 2,030 shares. Yun naman mga gustong umexit na, gusto makalabas na sa kanilang holding sa BDO, 'di ba? Binebenta na nila at 127.8, 'di ba? Unahan din, gusto na rin nilang makauna makalabas, no? 1,690 shares at 14 diyan, no? Meron din nagbebenta 134.9, 1,350 shares, 13 sila diyan. So nag-uunahan na sila dito sa kabila makapasok, dito naman sa kabila makalabas. Unahan na sila diyan, no? So, Elmer, pagka ganyan, magkano ba itong 156 ba? Makakabili ba siya ng 156? Siyempre hindi, no? So, ang mangyayari, magma-match-match yung transaction, tapos kung ano yung pinaka-latest price, kung saan natapos yung matching, no? That will be the opening price. Doon yan madadan. So, ibig sabihin, kahit nilagay mo dyan, 156, di ba? So, i-compute lang natin, ha? So, ilan ang seller? A buyer pala, 2,000. So, itong 2,000, pasok lahat yan. Actually, i-add natin to lahat, no? Hanggang 148. Nasa 4,000 yan mahigit or 5,000. Maybe 6,000 pang ayan, no? So, dito sa seller natin, hanggang 141.8. Ayan na, nagbago na. Ayan na, nagbago na yung bid ulit, no? So nagma-match yan, no? Hanggang maubos yung buyer na matataas at ma-feed ng seller, doon yan magma-match. Kung ano yung final price, 'di ba? Kung saan dito mula ng yung pinaka-seller na lang, tapos yung pinaka-buyer na lang, yung pinaka hindi na nag-match. Kasi ngayon automatic pag inopen mo yung market, match ka agad to eh dahil 156 to 4,000 ka. Kahit hanggang 141, mabibili mo to lahat, 'di ba? Or maybe hanggang dito. Mafi-feed ka niyan. So far ba, nasusundan nyo ba ako on how it will be matched later pag nag 9:30 na? We still have mga 6 minutes. Meron ba kayong question na naiisip regarding what's happening right now dito? So ang mangyayari dyan, magmamatch lang yan. Tignan natin sa Metrobank ha. Metrobank. So ganun din, no? Dito medyo mas malapit, 74 sa 72. SecB, Security Bank. Ito malayo rin, no? 83 to 74. BPI. Puro bangko muna tingnan natin. 154. Parang BDO rin. No? Maraming gusto makauna. PNB. PNB. Ayan. Hanggang umabot yan sa ganito guys. No? Yung 26.7. Tapos dito sa kabila, 26.75 dapat yan. So hanggang umabot sa ganong presyo. Pag nag-match-match na yung mga matataas na bid saka mabababa na ask price. So, balikan natin, BTO. So, pag 9 o'clock na, no? Pag 9 o'clock na, doon na magsisimula mag-match. Ayan, medyo madami na, 10,000 na yung gusto bumili. Sa 148 niya, 'di ba? 12,000 na. So, makikita mo, nag-uunahan talaga sa opening. Ganon din dito sa seller, no? Gusto rin nilang makauna na makalabas. So far match sila, no? Maraming gusto makapasok, marami rin gustong sumalo sa mga papasok na yan.
So once na nag 9 o'clock na, we still have 4 minutes, magra-run na rin dito yung ticker natin. So again, yung ticker natin dito, ang makikita mo dito is yung transaction na nangyayari sa stock market. Iba yan pag tinignan natin yung market edge, no? Mamaya sa market edge, ito lalabas dyan yung ticker. So iba yung ticker dyan, no? Yung ticker dyan is naka-alphabetical. Partner with our government because Catanduanes for the longest time sanay na sanay siya sa bagyo. And I think we are also evolving in terms of our economy here in how to address and how to prepare in terms of calamities. Because as one example is this typhoon. So, habang tinitingnan natin yung market edge or balik muna tayo dito sa ating bidding, no? So again, no, ang maybe for this week and maybe until next week, ang request ko sa inyo is to open a broker's account, no? Open a broker's account. It will be best kung Call Financial yung i-open mo kasi Call Financial yung gagamitin natin as sample dito sa Investment Masterclass. Sabi ni Elmer, sir, kung buyer po ako at deposit lang po ako ng as price based sa size. Tapos kung yung broker na po ang magta-transfer sa account ko or dapat active po ako sa platform. So ibig sabihin Elmer, no, pagka nag-deposit ka sa account mo, pupunta ka rito para mag-place ng buy and sell, no? So click natin yung buy and sell, buy and sell. Ayan. So buy and sell. So makikita mo walang funds to, 881 lang ito no. So hindi aabot, no? Pagka halimbawa magba-buy tayo, ang minimum naman ay 10 shares, no? 10 shares. Sabihin natin gusto natin bilhin at 157 o 1,000 na pala. Kulang. Hindi aabot. So hindi aabot, 800 lang yung laman nitong yung funds na to. So hindi siya aabot, hindi tayo makakabili. So kailangan natin mag-deposit, no? So Elmer, ganun, no? Pag nag-deposit ka na sa account mo, kailangan mo ngayon mag-buy and sell, no? Hindi automatic. So kailangan mo pumunta rito, ilagay mo yung buy. Kung halimbawa dito sa BDO, ilagay mo kung magkano yung bibilin mo. Ngayon, di ba sabi ko sa inyo, pag bumaba yung shares mo, pwede ka pumunta sa AdLot. Ito yung kasi yung main board, di ba? Pag pumunta ka sa AdLot, iba ngayon yung bilihan dito, no? Alam po, lagay natin BDO. Ayan, makikita mo, meron dyan nagbebenta ng 9 shares, may gusto magbenta ng 4 shares, di ba? Kasi nga sa AdLot, bahala ka kung ilang gusto mong ibenta. Wala ka na sa minimum, di ba? Ang price na lang dyan, yung fluctuation, kailangan 0.10 pa rin. Kaya yung presyo dito can be higher or can be lower na dito sa AdLot. Pero syempre, dito tayo sa main board, no? Dito tayo magbebenta. Bibili at magbebenta. So sabi ni Dennis kung magpa-fund daw siya, no? Nasa sa iyan, Dennis, no? Ang minimum yata ng funding sa Call Financial is 2,000 or 1,000. What I will do, no? I'm gonna fund also my Call Financial para meron tayong yung gagamitin natin, itong account na ito, ladagdagan natin ng pera. I'm gonna fund 10,000, no? So hopefully sa inyo, mag-set din kayo ng funds na i-deposit nyo sa Call Financial. So yung next meeting kasi natin will be November 30 pa. So this week and next week, no, gamitin mo yung time na yan para makapag-open ka ng account sa Call Financial. And hopefully by that time, makapag-deposit ka na rin. Para pag nag-usap na tayo sa stock market, anong stocks bibilin, anong presyo bibilin, meron ka ng bala na pangbili para ma-test buy mo ron, masubukan mo itong investment. Ayan, nagsimula na, nag-open na yung market. Balikan natin yung video. Ayan, no? So, ayan na. Nag-open na yung market. Ito yung lahat ng transaction na nangyayari. So, makikita mo sa BDO, no? Ang opening price niya, 140-150. Diba? Yung mga nag-bid kanina, 56, nabenta sila sa 140-150. Diba? Remember kahapon, 141.9 yan, diba? 141.8 si buyer, si seller 141.9. So down yung BDO ng 0.4, diba? So ayan na, nagbabago na, yung gumagalaw na yung bid and ask natin. So ngayon, no, 141.1, 141.5. Sa bid, pwede ka mag 141.2, 0.3, 0.4, diba? Ganon din sa seller, pwede ka mag 141.4, 0.3, 0.2. So yan, maandar na ang ating stock market.
Ayan, BDO. Nakita niyo kanina yung transaction sa BDO. Ayan na, gumalaw na ulit. 141.8 na si seller. Di ba? So this is ano na, ano na, ito na yung sakto na wala na tong pag pumasok ka rito 141.7 ang buy mo, pipila ka rito. Kung ayaw mo pumila 141.8 ka, mabibili mo ito. Pero 4,800 shares lang yun. So far, okay tayo sa opening. Nakita nyo how it open, lalo na yung simula. Ayan, 141.4. Ubus na yung 141.8. May bumili na. May bumili na ng 141.8. Or may mga nag-bid pala na mas mababa. Ito, may mga, kanina 141.8 yan, di ba? May mga gustong lumabas, 141.7, 0.6, 0.4. Binentahan nila yung 141.7. Kaya naubos na sila. Yan. So, ganyan kabilis, no? Ganyan kabilis. Kaya pag pumasok ka sa stock market, kailangan ready ka. Alright? So, market open na, 9:30. So, balik tayo sa ating presentation. Again, if you have any question, although meron tayong Q&A later, pero kung may tanong ka, as of the moment, itanong mo na para masasagot natin. So, it's now, the live market is now live. No? So, anong mga pag-uusapan natin? Siyempre, pag-uusapan natin on how we prepare for the day na meron tayong trading. No? So, pag-uusapan din natin yung mga tools na ginagamit natin, particularly yung mga reports na kailangan na alam mo. And also yung ANC or Market Edge, no? I want you to watch it live para nakikita mo kung ano yung mga nangyayari as of the moment sa stock market. And also, quick buy and sell zone, no? Siyempre, pagka ganitong umaandar ang market, no? Balikan natin yung ganyan na gumagalaw ang market, nagbabago-bago agad ang iyong bid and ask, no? So paano ka bibili, 'di ba? Paano ka bibili? So hindi naman pwedeng tumuto ka dito at bantayan mo to hanggang 3:00, no? Paano kung meron kang trabaho? Paano kung meron kang kliyente? So ano yung gagawin mo? So mamaya papakita ko sa inyo paano ka makapag-compute ng mabilis, alam mo agad ang buy and sell zone para sa araw na 'yon. Para mabilis mong ma-post yung buy mo or yung sell mo kung ikaw ang magbebenta. So simulan natin, preparing for the day. Particularly kung heavy day ngayon, no, at ikaw ay magte-trade, kailangan makapag-prepare ka before itong araw na to. So I don't want na pupunta ka sa market nang walang preparation. Kasi pag hindi ka nakapag-prepare pagpasok mo sa market, naku po, kakainin ka ng buhay. No? Kakainin ka ng buhay ng stock market. So how do we prepare? So we have a morning routine, no? Sinabi ko naman sa inyo, ang pinaka-importante is taking care of yourself. First, sarili mo muna. Ikaw ang kikita ng pera, ikaw ang money machine, ikaw ang magpiprint ng pera. So you wanna make sure nasa tip-top shape ka. Kasi kung tayo yung money machine, tapos papasok dito tayo na puyat, 'di ba? Bababa ang energy, yari ka ngayon, 'di ba? Anong klaseng pera yung mapoproduce mo. So morning routine ang kailangan natin. So I'm gonna share with you my morning routine pag meron akong mga ganitong session. So bago magsimula ang morning routine, syempre kailangan ma-set up natin yan with our evening routine, no? With our evening routine. So bago magsimula ang umaga, gabi pa lang kailangan nagpe-prepare tayo dyan. Ang preparation ko sa umaga will always be unplugging myself, di ba? Ano ibig sabihin? 1 hour before ako matulog, unplug na. Ibig sabihin ng unplug, wala ng cellphone, wala ng computer, or anything digital. 'Di ba? Kasi pag puro digital bago ka matulog, 'di ba? Or maybe nakahiga ka na at nag-i-scroll ka pa sa iyong cellphone, patay. Mahihirapan ka makatulog kasi kung ano yung mga pinifeed mo, lalong-lalo na kung ano yung mga pinapanood mo, tinitingnan mo bago ka matulog, magmamarinate dyan sa isip mo, no? Mapapaginapan mo yan. May mga experience ba kayo niyang ganyan? Mga ano yung pinapanood mo, yung pa yung napapanaginipan mo. So you wanna make sure unplug, no? Ibig sabihin, 1 hour before bed, wala ng cellphone, wala ng anything electronic digital, no? So ano yung gagawin mo? Bago ka matulog, 1 hour bago ka matulog. Ang nag-work sa akin is gratitude journal. So ako mahilig ako sa mga notebook and everything. I start writing ano yung mga pinagpapasalamat ko for the day.
Kung ikaw naman ay may practice, marunong kang magdasal, magrosaryo or whatever, maybe that's also a practice na pwede mong gawin. Kung ikaw ay ma-meditate, pwede ka rin mag-meditate as your evening routine. So you want to make sure lang at this 1 hour, you spend time with yourself. No? Maganda. Ako nag-work sa akin, bago ako matulog 1 hour, I start writing ano yung mga pinagpapasalamat. Pagkatapos ng mga ganyan, no, lagi kong sinusulat everyday. Ngayon, ang aking evening routine is also meditation. Just reflecting about how my day was. Next, no, ang aking commitment sa sarili, lalo na pag meron akong trading sa umaga, is I have to be at bed before 10 p.m. para alas 10 tulog na. Alas 10 tulog na. Again, 'di ba? Ang gising kasi namin 3 a.m., no? Meron kaming meditation ng 3 a.m. hanggang 4 a.m. Tapos morning routine na 'yan sa akin. So kung ikaw naman medyo late naman ang iyong gising like 5, 6, no? So, pwede mo ring i-adjust. I want to make sure lang you go to bed same time every time, no? Kasi mahirap yung ngayon, maaga ka matutulog, kinabukasan, gabing-gabi ka na matutulog o madaling araw ka na matutulog. So I want to make sure you go to bed same time every time. Para yung gising mo same time every time, 'di ba? Kasi sa akin ngayon, no, kahit matulog ako ng alas 10, matulog ako ng alas 12, yung gising ko nasa 3 to 4 a.m. pa rin. Yun na yung naging body clock ng aking katawan. So, I want to make sure kayo rin ganun, no? Sleep same time every time para yung gising mo same time every time. Kumusta ba kayo, no? Maybe sa chat box, no? Ano ba yung regular na gising nyo? Can you type sa ating chat box? Personally, ano ba yung regular na gising mo? Wala namang mali or wala namang tama. Maybe just sharing ano yung regular na gising mo. Can you chat sa ating chat box? Si Dennis 7 a.m. Si Aris 4 a.m. wake up call. Si Architect 5:30 to 6. Yan, perfect. So, work on that, no, na regular ka nagigising. Same time. So, para maging consistent niya, kailangan yung evening routine mo, same time din. Pagkagising, no? So, ano yung morning routine ko pagkagising? Which is, I'm also inviting you to practice, no? So, number 1 will be meditation, no? So, meron kaming meditation, actually, group meditation that we do 1 hour meditation, 4 a.m. yan. So, para sa akin, pag meron akong mga importanteng gagawin sa umaga, medyo mas maaga ako nagme-meditate 3 a.m. Pero if you want to join us, meron kaming 4 a.m. meditation. Later on, when we start doing meditation practice sa ating session, I'm gonna share with you yung link para doon sa 1 hour silent morning meditation. So make sure meron kang meditation. Bakit ba importante, Elmer, merong meditation? Well, para sa akin, no? Para sa akin, normally kung ikaw ay Katoliko or ikaw ay nagdadasal, no? Yung pagdadasal is more of us thanking God, nagpapasalamat ka, or maybe nagre-request ka, sinasabi mo yung mga gusto mo and everything, di ba? Nagpapasalamat. Ang meditation is baliktad, no? Prayer is us talking to God. Meditation is God talking to us, no? Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos. So, okay lang naman, no? So, kung ano yung ibang paniniwala mo. Pero sa akin, once I talk about meditation, it's me listening, no? Pag ako ay nag-meditate, ang practice na yan para sa akin ay ako naman ang nakikinig. So may mga times na nakaka-download ako ng mga information by meditation, meron akong mga na-experience, meron akong naiisip, and maybe from that, tinitignan ko, ano kaya ang ibig sabihin nito? Diba? Ano kaya ang ibig sabihin nito? And as you do this practice on a regular basis, no, magugulat ka na lang, no? Sa akin just to be honest with you, yung investment masterclass namin, maybe next time i-share ko sa inyo yung mga stock pick namin, bawat investment masterclass mula investment masterclass batch 1 hanggang batch 7. Most of that galing sa ating practice on how to choose stocks.
Pero, di ba marami naman tayong stocks na pwedeng piliin. Pero masasabi ko yung mga stock pick natin dito is nanggaling sa aking daily meditation. Di ba? Bakit doon nanggaling? Kasi siyempre, pare-pares naman yung mga stocks na yan. Eh, di ba? Pwede ko naman piliin ito. Pwede ko naman piliin ito. Bakit ito yung napili ko? At nung napili pa namin, yung pa yung naging maganda yung performance. Most of that, no? Most of that coming sa aking meditation. Coming sa aking meditation. So, hopefully, maging practice nyo rin yung meditation. At pag-uusapan natin yan sa mga susunod nating session pa. Next, after meditation will be exercise or moving your body. Siyempre, I wanna make sure yung energy level mo pag pumunta ka rito, humarap ka sa iyong trading, nasa taas, no? Mataas yung energy mo. Kasi para sa akin, money is energy. So kung wala kang energy, malamang wala ring pera. So I wanna make sure yung energy mo pag pumunta ka sa gagawin mo or anything that you do is maganda yung energy mo. So paano mangyayari yan? You have to move your body. Exercise. So again, yung exercise, something na kailangan gusto mong gawin. No? Hindi ka pilitan gawin. Katulad ng nasabi ko last time, yung plank, medyo pilitan sa akin yan. Pero pag ako nag-yoga, ayan, medyo gusto ko yung yoga niyan. Lalo na pag may chance ako na makapag-bike, yan ang gusto ko rin. So kailangan meron kang exercise on a regular basis. And then last, learning. No? Etong learning natin, I will be feed you, will be audiobooks, e-books, and a lot of things. Hopefully, magkaroon ka ng routine tuwing umaga, magbasa, makinig, para madagdagan ang iyong nalalaman. Hindi naman kailangan about stock market ang pag-aaralan mo, about investment. Siguro ang mas magandang pag-aralan mo is kung paano mo ma-develop pa ang iyong sarili. So that's how I prepare dito sa morning routine. Importante rin guys ang focus. Focus pag nandito ka na. Tingnan lang natin ulit ang market, no. Pag nakita mo ang market, no, ayan, no. So bumagsak na ang BDO, no. So kung wala kang focus guys, mahihirapan ka sa napakabilis na galawan sa stock market. So I wanna make sure meron kang focus. So balikan lang natin ang market information. So far up ang PSE, most active natin BDO, 'di ba? BDO yung most active natin. Yung sample natin last Saturday siya yung most active ngayon. And so far down yung BDO. With this, a lot of things happening, no? Napaka-importante na focus ka, na meron kang focus. Kailangan ma-maximize mo ang trading, ang pag-i-invest sa stock market through focus. Kailangan klaro ang iyong isip. So nakakatulong yung morning routine natin. Pero meron ako gustong idagdag na personal kong practice para makatulong sa inyong focus. Ito yung recommendation ko. Pag ako ay may gagawin na importante, trading, investment masterclass, client meetings, or anuman, no? Empty stomach para sharp ang focus. Kasi syempre pagka marami kang kinain, no? Ang susunod na gagawin ng body mo, digestion. So yung digestion will take energy. And most of the time, a lot of energy. Kaya nga minsan pagka busog na busog ka, 'di ba? Masarap matulog or you feel very sluggish, 'di ba? So I want to make sure if you're trading, no, bibili ka ng stocks, meron kang gagawin na importante. Ang suggestion ko, empty stomach. Ang para sa akin ng empty stomach, no, yung last meal ko is 4 hours before yung gagawin ko. So yung trading natin will start 9 o'clock. So wala pang breakfast, no? So after na ng trading, saka na ako mag lunchtime na or maybe brunch na yung meal ko. Pag ang ite-trade ko London session, magsisimula yan ng 3:00. So ang lunch ko early, so mga 10 kumain na ako niyan. Para by the time na maglo-London session ako, empty stomach ako. Ngayon may pagkakataon na hindi ka pa kailangan mo talaga kumain, maybe light snacks 2 hours before yung importanteng gagawin mo. Lalo na kung tayo ay mag-US session. So US session 9 o'clock yan. So you maybe ang dinner mo earlier, mga 5 p.m. early ka kumain para pagpasok ng US session, yung focus mo laser focus. You can stay hydrated by drinking water. Importante yan, water.
Kung mahilig ka sa tea or may iba ka pang mahilig inumin, pwede rin. Coffee, hindi masyado pero at least water, 'di ba? So para yung focus mo um, sharp pag ikaw ay nagte-trade. Any questions so far? Or maybe anything na practice mo that you'd like to share? Meron ba? All right. Yan. Kung wala naman, puntahan na natin yung ating susunod, no? Live market news. So 9:30 puntahan na natin ang market edge. It's the correction that's hitting us. But if you look at that entire move from June 21 all the way now, you're actually still up about 6-7%. But in those intervening days, you might have had heart attacks or whatever as you see the market gyrating wildly. But this also shows that if you step out a bit and move your investment horizon a bit longer term, similar to our investment philosophy, This is what I like, no, sa panonood sa market update ng ANC, no. This is market edge. Nagsisimula yan 9 to 10 yan, no. So ngayon 9:30 nagkakaroon na sila ng pag-uusap anong i-expect natin sa stock market. This is a good way for me to summarize yung mga nabasa ko or natutunan ko over the weekend papasok ngayong trading. So let's listen muna, let's listen. Most of the time ang guest nila dito mga stockbroker analysts. Also, net income up 10%. For the first 9 months of the year, they're expanding portfolio with 33 billion peso project launches for the year. All right, Mark, great to see you. We'll see you soon. thank you. We are taking a quick break. Market Edge will be right back. All right. So pinahabol pa Vistaland, no? Familiar naman kayo kung sino may-ari ng Vistaland. So tignan mo rin, no, kung yung election can play a part sa galawan ng mga stocks ng bilyar, 'di ba? So most of the time, 'di ba? Most of the time gumagalaw din ang mga stocks ng bilyar pagka ganitong palapit ang election. So tingnan niyo lang, hindi ko pa na-review kung tatakbo rin ang bilyar ngayong election. All right? So bukod sa watching itong market edge, no? Kasi dito sa market edge, meron ang mga latest update. Lalo na kung may mga kagaya kanina, pinakita niya yung result ng operation ng third quarter ng Vistaland. So nire-report niya dyan. Tapos may mga experts silang nag-share ng kanilang insight. Plus, siyempre, real-time updates kung ano yung mga nangyayari sa market. Next will be our trade tools, no? So ito naman yung kailangan natin matutunan, yung mga gamit natin as we do our Philippine stock market trading. So syempre, most of our tools, no, specific, no? Itong tools na to para dito yan sa Philippine stock market. Pag iba yung gagamitin natin, ibang tools na naman yung gagamitin natin. Like for example, forex naman tayo, ibang tools tayo. Kung ang gagamitin natin ay US market, ibang tools din. So itong mga tools na to, specific ito para sa Philippine stock market. So sisimulan natin yan sa mga news and reports, no? So hopefully, Merkado Barkada, hopefully subscribe ka na sa Merkado Barkada. So Merkado Barkada, ito yung mga emails nila. So ngayon meron silang bago, 18, di ba? November 18, 2024. So click natin ito. So makikita mo ito, matatanggap mo to sa email, no? Pinuntahan ko lang yung web version, pero matatanggap mo to sa email. So tingnan natin kung anong highlight nila sa ngayon, no? Ayan. So in today's Merkado Barkada, ang topic will be yung top line IPO, nabanggit ko sa inyo yan, no? So dito pinag-uusapan magkano kaya magiging price ng top line IPO. Sabi niya rin dito, meron dividend ex-date ngayon ng mga REITs, no? PhilREIT, Robinson, saka yung cash dividend ng OGP. FINMA SRO offer tapos na. Tapos crypto na. Double Dragon,
plano rin mag-IPO. CTS Global Q3 down 63% year on year. So at least meron kang quick heads up ano yung mga mag-i-impact ngayong araw na ito sa stock market. So tingnan natin yung top IPO, 'di ba? Top line IPO. Ayan, ito. The week start fast today with the pricing of top. So ngayon pala lalabas kung magkano ang presyo ng top lines IPO. So abangan natin 'yan. So bukas tingnan natin kung magkano ang presyo ng top line IPO. So ngayon din ang ex-date ng dividend ng PhilInvest REITs saka Robinson REITs, no. So ibig sabihin guys, pag ex-date ngayon, kahit bumili ka ngayon ng PhilInvest REITs or Robinson REITs, di ka na makakatanggap ng dividendo. Wala ka nang matatanggap na dividendo. Kasi ex-date na. Dapat bumili ka nung Friday. Ngayon, kahit ibenta mo yung REIT, yung PhilInvest mo, saka yung Robinson REITs mo, or maybe yung OGP mo, kahit ibenta mo ngayong araw na to, ikaw pa rin yung makakatanggap ng dividendo. Kasi yung ex-date, that's very critical sa dividend. Ang makakatanggap ng dividend, yung may hawak ng stocks na yon sa araw ng ex-date. Ngayon yung ex-date. 'Di ba? So kung hawak mo pa siya ngayon, ikaw yung makakatanggap. Pero kung ibenta mo ngayon, dahil ex-date ngayon, ikaw pa rin yung makakatanggap. So ex-date yung basihan dyan. So most of the time, pag ex-date, bumabagsak ang presyo ng mga stocks na may dividend. Kasi nga, kahit bumili sila, wala nang dividend. Yan. Double Dragon, may plano, mag-IPO. So maybe yung stocks ng Double Dragon, meron ding nangyayari dyan. So silipin natin yung Double Dragon. Double Dragon. Yan, yung parating na IPO, 'di ba? Medyo umaakyat. Baka yan yung reason sa simulang pag-akyat nito. Tinignan mo rin yung PSE ngayon, no? Gap up din siya. So ibig sabihin dito nag-close, dito nag-open yung Philippine stock market. Pero ngayon nagre-red. So far, tingnan natin what will happen for today. Ayan. So, haba quick read dito sa Mercado Barkada. Lahat ba kayo meron ng nakasubscribe na Mercado Barkada? So, kung hindi pa, please subscribe ka na. Click ko itong subscribe tapos isi-send ko sa link. Para dyan ka na diretso mag-subscribe. So, input mo lang yung email mo tapos ma-receive mo na yung daily, no? Gusto ko rin sa Mercado Barkada itong REITs tracker niya. So, minomonitor niya yung REITs every day. Yung change ng, ito yung presyo, yung change kung umakyat ba o bumaba, nagbago ba yung dividendo, yan, nakasulat lahat dyan. Meron din siya monitoring ng mga papasok na IPO. So, katulad ng IPO ng TOP, listing date, ito pala yung listing date niya, no? December 12. So, start yung offer niya November 27, next week. Wala pa lang yung price, no? Yung FINMA, yung SRO, November 19 yung tapos. So, ngayon nga yan, no? November 19. Bukas, tapos na ang offer ng FINMA, no? Ang listing November 27. Offer price 20 pesos sa FINMA. Alright? So that's for our Mercado Barkada. Make sure meron ka niyan para madali ka makakuha ng mga information kung ano ang nangyayari sa market. Next na puntahan natin will be Call Financial reports. Kaya ang request ko for sa mga wala pang broker at mag-open ka ng broker's account, Call Financial muna. Kasi sa Call Financial, marami kang learning or maraming mga materials for learning. So kagaya ngayon, no, 18, no, meron agad siyang morning notes, meron agad siyang tech spotlight. So yung ibang broker walang ganito no, walang ganito.
So tingnan natin yung morning notes. So morning notes, no? Top stories niya, EMI, 'di ba? Alam niyo ba ang EMI? That's Emperador, no? Soft demand, higher cost continues to hurt profitability. Kaya naman, no? Kaya naman pag tinignan mo ang Emperador, EMI, bumagsak. By the way, yung Emperador listed din yan sa Singapore. So, ito yung presyo ng Emperador. Bumagsak, no? Bumagsak. Kung i-compare mo yan sa um, Ginebra San Miguel natin, nandun sa tuktok ang Ginebra San Miguel. Pero ang Emperador bumagsak. So, then pag pinuntahan mo to, makikita mo, kaya pala bumagsak, no? Kasi mataas yung cost nila. Tapos mahina yung demand. Home, 'di ba? Billiard din 'yan, no? Home billiard. Bumagsak din daw yung profit. Three-quarter profit drops amid soft demand. So ano pa yung mga news ngayon, no? Banking sector, launch piso interest rate swap. Del Monte, exchange shares with Del Monte India. ASEN, also ASEN, no? Ayala yan, pero malaki yung binagsak ng ASEN, ASEN. Yan, bumagsak na yung ASEN. So, sabi niya, ASEN looking to expand Palawig Solar Project. So, that can be the reason, no? Kung bakit nagsisimula na rin umakyat yung ASEN. Dahil meron silang project with Palawig Solar Project. Economy naman, regarding the economy, constraint on Philippine consumption, growth seem to loosen as inflation rate recede, no? So dito pa lang meron ka ng heads up of what's happening sa stock market natin. So Call Financial yan, no? Most of our brokers, yung iba kong broker wala nang ganyan, no? So ito hanggang binreakdown niya pa, no, yung Emperador. So pag pumunta tayo sa Call Financial yan, mas maano mo yan, mas ma-appreciate mo yung mga numbers na yan. Pag pumunta tayo sa ating fundamental analysis, which is our next session. Yan, ma-appreciate mo yung mga net sales, gross profit, next session pag-uusapan natin. Puntahan din natin yung tech spotlight, no? Kasi sa text, yung morning notes is just a brief summary ngayong umaga. Yung tech spotlight, ito medyo maganda to kasi meron na itong report kung ano ang technical analysis, no? Yan. So, kung wala ka pang broker's account, I'm gonna send you a copy of this tech spotlight ng Call Financial. So, remember kahapon pinag-usapan natin yung Bingo Plus, no? Saan maganda bumili, saan maganda magbenta. So, itong tech spotlight is also providing us that, no? Puntahan na tayo, diretso na tayo sa ano, ha? Diretso na tayo sa stocks nito, ha? Dito man tayo sa PSE, no? So, sabi niya dito sa PSE, ito yung ini-expect niya na 7.786 na pwede maging bounce. So, although nagsisimula na mag-bounce, no, pero sinasabi niya pwedeng bumagsak pa yan dito or maybe dito or maybe dito. So, nilalagyan niya tayo ng guide, no, kung saan pa pwedeng bumaba ang PSE kung hindi yan magsimula umakyat ngayon. Pag pumunta ka sa mga stocks, no, punta tayo sa mga stocks. Mas ma-appreciate mo to sa technical analysis natin. Ito, yung mga stocks. Ayan. Discount premium. PSEI members rally. Oversold and good upside to fair value. So ano daw yung mga magandang bilhin, no? So yan, meron siyang suggestion dyan sa PSEI. So, ibig sabihin ng discount, no? Pag ito yung binili mo, ito yung discount na makukuha mo. So, hindi niya na sinasuggest bumili ng BPI, LTG, ito kasi nga premium na, medyo mataas na to, no? Base sa estimate nilang presyo. So, at least, di ba? Kung nandito yung mga stocks na mapipili mo, nasa baba, you're in good company kasi naka-discount ngayon itong mga to. JGS, sobrang laki ng discount, no? Siya yung pinakamalaki. Parang almost 60% na. So,
Pero halimbawa, ano ba yung mga alam natin dyan? Pure Gold, di ba? Pure Gold, di ba? Magandang kumpanya pero nasa discount din, di ba? URC, pwede rin, di ba? SEC, favorite natin yan. Ano pa ba? Bloomberry, DMC, no? Monde, di ba? Monde, gumagawa ng Lucky Me Pancit Canton, di ba? Naka-discount din. Kung maayala ka, Ayala, Isen, dalawa yan. Pares Ayala yan. And then, ito naman yung iba, Converge. So this can be also our makatulong sa atin to sa pagpili ng ating mga stocks. Cool? Any question regarding dito sa Call Financial? I'm gonna download this. I'm gonna email this sa inyo. Para you can have further reading dito. So malaking tulong ito, no? So I wanna make sure dun sa learning ano mo, commitment mo or routine mo, you also have time in terms of reading ito mga ganyan. Any questions so far? Meron ba? So kung may question kayo, pwede kang mag-unmute or i-type mo dyan sa ating chat box kung meron kang tanong. So quick silip lang ulit tayo sa BDO. 140.8, no? So lahat na nakabili kanina sa opening, bumaba pa. Meron din tayong quick chart na pwede tignan. Kaya lang maliit, hindi makikita ka lang. Yan. So, yung mismong Call Financial, meron na siyang charting software, no? Hindi ka na, okay na yan kung kaya mo na dyan. Pero syempre, suggestion ka pa rin, meron kang trading view. Yan. So, ito yung BDO natin, no? Yung BDO ngayon. So far, red pa rin ang ating BDO ngayon. TSE natin ay red pa rin, bumababa pa. Okay. So yung PSE natin, by the way, pag nandito ka sa trading view, meron tong delay, no? Parang 15 minutes delay ito. So maaring naka-recover na yung PSE, pero dito sa trading view, meron siyang 15 minutes delay. Kung ayaw mo ng delay, para may bayad, no? Pero ako hindi na, kasi nga meron na akong Call Financial. So sa Call Financial na ako, ang ginagamit ko for the updated. Alright, kung wala kayong question, balik tayo sa ating presentation. That's called financial reports. Ano pa yung mga news and reports na pinanggagalingan natin? Sabay-sabayin ko na to para isang daan lang tayo. Billionario.com, Rappler. Yung Rappler, punta lang tayo sa business section. Same with Inquirer, kailangan business section. Business Mirror, kailangan yung business section. Kasi nandun yung mga updated na balita na magagamit natin to understand further ano ang nangyayari sa stock market. So quick, daanan natin yung apat na yan. So kung pwede, i-bookmark mo na yan para naka-bookmark na, madali na. So again, billionario.com, refresh ko lang, baka may bago. Yan, may bago na nga. So punta ka lang sa business section na kasi pag pumunta ka dito, maraming mga balita na nandito. So diretso tayo sa business section para makita natin. So China Bank is on fire and Hansi is buying more share. So Hansi ng I think ano yan, SM yan or BDO yan, bumibili daw ng China Bank. So silipin natin yung nangyayari sa China Bank, no? China Bank. Pwede natin space. CBC. Yun, no? So, dahil nga may pumapasok si Hansi ng SM, no? Or ng BDO, although hindi siya kasi yung sa BDO, yung kapatid niyang babae, di ba? Pero, pinapaangat niya yung China Bank. So, kaya importante na updated ka kung anong nangyayari, no? So, halimbawa, ikaw kasi gusto mo ibenta yung China Bank mo, tapos nakita mo merong ganong balita, di ba? Baka makakatulong yun na huwag ka muna magbenta ngayon. Abangan muna natin kung anong magiging progress ng balita niyon. Rather than
i-liquidate mo agad. So if you wanna learn more dyan, pwede mo rin i-click yan para mabasa mo kung ano yung nangyari. Bakit, no? 142 million additional shares ang binili niya, di ba? Yan. So pwede mo yung basahin para mas maintindihan mo yun ngayon. NCR. O ito rin, Bingo Plus, no? Siyempre may kinalaman sa Bingo Plus. So, tingnan natin to, ano to? Mega Jackpot. DG Plus Ice Casino Plus acquisition that could triple atong ang isabong windfall. Ayan. So yan, maganda rin yan for DG Plus, no? Tingnan natin ang Plus. Is this something na may kinalaman sa Plus? Although mababa pa ang DG Plus, no? Nandito pa rin. So pwede, 'di ba? Makakatulong. Tingnan natin kung anong mangyayari pag binili nila yung Casino Plus. So balikan lang natin 'yan to. Lagyan natin ulit ng Fibonacci to. So nasa sa 3.8 to siya naglalaro ngayon, no? So tingnan natin kung makabalik kasi umabot yan sa 618. So dapat umabot yan dito sa dito. Minimum target natin, diba? Di pa yan nare-reach eh. So minimum target. DG Plus. Tapos meron pang ganitong klaseng balita. So sana. Ano pa? Lance Gokong Way. Gucci, Prada, Lacoste. SSI. 3.2 profit growth. Sino ka na kumita pa? Dennis Uy Books. Operator Dumpstick. Lifeline. Bank Grant ABS. So I want to make sure you scan this, no? Hindi ko sinascan to nung weekend, no? I'm scanning it right now with you para makita nyo on how I also do it. So pag may kinalaman sa iyong position or maybe makaka-impact sa iyong you want to make sure you get to understand what's happening. At pwede mo parang i-research yan further. Puntahan din natin ang maganda ring sources ng mga news, Rappler, no? Rappler, pag pumunta ka sa Rappler, punta ka rin sa business, no? Kaya itong business nila, medyo marami pa, no? Meron siyang consumer issues, may corporate, economy, marami pa siyang section, no? So pwede mo munang tignan ano yung top business news dyan, baka may kinalaman yan sa mga stocks natin. Tingnan natin. Siguro yung Cebu Pacific na malaki ang impact sa kanila ng bagyo in terms of their business. So pwede ka pumunta sa corporate, what's happening sa corporate para makita mo yung latest sa corporate. No Christmas season, sa Lawag, Jollibee, how South Korean coffee drinkers and leaders are helping drive. Ayun, no? So Jollibee, no, merong sa South Korea, may impact sa Jollibee. Ito rin big time din to kasi nag-merge sila with Atram Group, Aboitiz Union Bank, no? So tingnan natin to, may impact yan. Union Bank. Puntahan natin ang Union Bank na shares. Union Bank. UBP. Union Bank. Ayun. So nagsisimula rin maka-recover. So alam niyo naman na ang nangyari sa Union Bank, 'di ba? Tinake over nila yung Citibank, 'di ba? Wala na kasing Citibank ngayon dito sa Pilipinas eh. Ang kumuha ng mga customer ng Citibank ay Union Bank, no? So nag-merge sila diyan yung credit card ng mga Citibank. Napunta na ngayon 'yan sa ang nagmamanis na ngayon yan, Union Bank. Tapos ngayon in terms of ang Atram naman ay isang investment company, no? Investment company. So ngayon ay nakipag-partner na sila or nag-merge na sila with Union Bank. So expect na yung Union Bank will start now offering investment products or investment solution kasi may partner sila with Atram na. Atram isa sa mga mutual funds mga mutual funds, no? Nag-offer ng mga mutual funds Atram. Nasa Union Bank na nila.
So again, yung Union Bank is part ng Aboitiz yan. Aboitiz Group yan. Ha? So kung gusto mo diretso ka na sa Aboitiz, pwede rin. No? Aboitiz Equity Ventures, AEB. Yan. So syempre, pag Aboitiz Equity Ventures ka, nandyan na lahat. No? Nandyan yung Aboitiz Power, di ba? At yung iba pang business ng Aboitiz. Nandyan na. Again, Aboitiz, di ba? Isa yan sa mga matunog ngayong BBM, di ba? Laging kasama yan ni BBM pag may mga business trip yan. Si BBM sa ibang bansa, si Aboitiz. Sabi na Aboitiz laging kasama. So, isa rin siyan sa pwedeng naikinabang ngayon sa kay BBM, Aboitiz. So again, pag nasa Rappler ka, guys, puntahan mo yung corporate, no? Tingnan mo kung ano-ano. Ito rin, Manny Pangilinan, Media Firm, Jumpstart, FM Radio. Okay. So pagpunta mo sa corporate, pwede ka rin pumunta diretso dito sa stocks and banking. Para, eto na, yung Aboitiz led na nga. Yun na yung number 1 nila. Ayan. Pundas. Yan. So, yan. Wala masyado. And then last, INQ. Business. Ang tawag dito? Inquirer. Punta ka rin sa Inquirer. Punta ka sa Business News. Ito. Business. So, tingnan natin yung mga... Yan. Meron tayong Artalan, Axelum, Uno Forex, Teresita, BDO yan. A-REIT, Maxes, yan. So, kung meron na siya mga specific for more companies, no? So, kung meron yan mga companies mo na naka-invest ka dyan, pwede mo na yan puntahan. Axelum. Tingnan natin si Axelum. Ha? Personally kasi kilala ko yung ano eh. Kilala ko yung mga tao behind Axelum. Axelum. Babagsak. Ano ba sabi sa balita? Ngayon pa lang ulit kumikita ang Axelum. Naging ka-partner na kasi nila si MVP. No? So let's see. Pero laki ng binagsak ng Axelum. So let's see, tingnan natin. Yan. So balik lang ako sa ating presentation. Ayan. Any question regarding sa mga news and report na kailangang updated ka? Next, tignan natin yung ating mga chart. No? Itong mga chart, this will actually help us in terms of understanding further kung ano yung nangyayari. So, ganun yung gawin natin. No? Pag tumingin ka ng balita, tingnan mo kung anong nangyayari sa chart. Somehow, yung balita na yun, pwede mo makita reflected na ba sa chart or nagmo-move na ba yung stocks base sa balita na to o hindi pinapansin ng chart or ng mga investor yung balita niyo. So punta na ngayon tayo sa ating review natin ng stocks. So I want to make sure naka-download ka na rin ng ating Trading View. Naka-download na ba tayo ng Trading View, guys? Yan. So hopefully naka-download na kayo ng Trading View. Yung Trading View gagamitin natin to heavily sa technical analysis session natin. Yung technical analysis session natin will take 2 Saturday session. So you want to make sure naka-download ka na ng Trading View, no? Para pag nag-Trading View tayo, isa-set up natin 'yan para mas madali mo na siyang magamit. So simulan natin dito sa burahin ko lang itong mga ito. So simulan natin sa Philippine stock market. Yung Philippine stock market natin nagsisimula na mag-bounce last Friday. Maraming nagsasabi na itong bounce na to will be short-lived, 'di ba? Dahil malalim na malalim yung ibinagsak. Ang total ng ibinagsak nito pag sinimulan natin dito
is almost for 13.25% yung ibinagsak niya, no? Ngayon naka-recover na mga 11.33% down pa rin yan. So syempre, maraming naipit dyan. So pag umakyat yan, bebentahan yan, no? So bababa na naman. Pero tingnan natin kung mas dadami yung buyer versus seller ngayon. Pero dito napakaraming seller niyan kaya yan bumagsak. So hopefully the only way na magdidiretso itong mag-umakyat is ma-overrun natin yung seller. Ibig sabihin kung sino man, which is foreign talaga ang nag-sell niyan, ubus na yung binibenta nila para wala ng pressure paakyat. Like what we have discussed last Saturday, no? Kung marami pa rin gusto magbenta dyan, bababa pa rin talaga yan. Pero kung mas marami nang gustong bumili, that's the only time na aakyat ang ating merkado. So far, down pa rin yan. No? Down pa rin tayo. Delikado pa tayo dyan. So, one way of assessing yung pag-akyat niyan, saan ba pwede yan mauntog, gamitan natin ulit ng Fibonacci. Quick lang, gagamitin natin to sa technical analysis. So far, 382 nandito. No? So, at least, kung makaabot yan dito, maka-encounter yan ng resistance dito. So, dito pa naman. So, tingnan natin this week kung ma-reach natin itong 382. Ito yung medyo struggle din yung 236 kasi pag hanggang dyan lang tayo, nako, malalim-lalim yung babagsak natin. Hopefully, umabot tayo dito and by that time na nandito tayo, dumami yung mga buyer, yung mga bulls, no, para makaakyat. So far, watch and see tayo. Watch and see tayo sa Philippine Stock Exchange. Hindi pa tayo out of the woods, kumbaga, sa pagbagsak. So tingnan natin yung mga kumpanya na nire-review natin. Siyempre, dito muna tayo sa mga company na may position tayo. DMC, no? DMC, after ng kanilang, ito yung sasabi ko sa inyo about X-date eh. Ito yung X-date, di ba? Yung X-date ng kanilang dividendo. So ano nangyayari pag X-date? Kung X-date, laging bumabagsak yan. Kasi ito yung X-date. Pag bumili ka dito ng DMC, wala ka makukuha ang dividendo. Di ba? Magkano yung dividendo nito? 0.48, di ba? 0.48 isang shares. Wala ka makukuha ang dividendo dito. Kaya bumabagsak talaga. Compare, pag dito ka bumili or any time before itong araw na ito, may dividendo yan. No? So, pinakapanalo yung nakabili dito. No? May dividendo silang nakuha. Tapos binenta nila dito, nakuha nila yung dividendo. So far ngayon, nagsisimula maka-recover ang DMC, no? DMC, nagsimula na maka-recover. Ang kapatid niyan, SCC, ganun din. Ito rin yung X-date. From here, pagpasok ng X-date, adjust agad yan, bumagsak agad kasi wala nang dividendo. Ang dividendo naman dito medyo malaki, 250. 2.5 per share. Umakyat, bumagsak, nakaka-recover. Ang medyo delikado, GMA7, no? GMA7. Patuloy na ulit bumabagsak ang GMA7. Baka umabot na naman yan dito. Yan. So, hopefully yung mga may GMA7, katulad ko, nagbawas na ako nito. I don't think yung election ngayon will play a good part sa GMA7 dahil most of the election ngayon nasa YouTube na, no? Doon na lang pinapanood. Ginebra San Miguel, nananatiling malakas ang Ginebra San Miguel. Di katulad ng Emperador, bumagsak na. Converge, ganun din, no? Nananatili pa rin mataas. Plus, no, isa sa mga tingnan natin, nandyan pa rin yan sa area na yan. No? Hindi pa rin tuloy yan bumabagsak. So far, any question? Meron ba kayong mga stocks na sinisilip ngayon or maybe tinitignan? Yan, kung wala naman, that's okay. That's fine. Punta na tayo ngayon sa so I want to make sure i-review mo yung mga stocks, yung mga chart before ka mag-invest, before ka bumili ng kahit na anong SMC, sabi ni. So bago ka bumili ng kahit na anong stocks or kahit na anong investment, it will be best kung nasilip mo yung kanilang chart, SMC. San Miguel Corporation. Yan. So mababa ang San Miguel, no? Nasa ilalim.
Sa ngayon, nagsisimula makakita ng recovery. Yan, recovery. So, if you're planning to invest sa San Miguel, meron siyang parating na dividendo, 0.35. Ang ex-date ay 21, no? 19/20/21. Wednesday. So, Wednesday. Para makakuha ka ng dividendo, 0.25 yung kanyang dividendo. So, masyadong maliit yung dividendo para gumalaw ito. Kasi magkano siya? 87.45. Ilang percent lang yung 25, di ba? Divide natin. Divide natin. Ito na lang gamitin natin. 0.25 divided by 87 times 100. So, 0.2% lang. 0.23% lang yung dividendo. Di ba? 0.2%. 0.2, 0.8%. So, maliit masyado yung dividendo. Yan. SMC. Architect. Ito ngayon yung direksyon ng SMC. So, unless willing ka mag-hold sa San Miguel ng matagal, pwede, no? Pero sa tingin ko sa ngayon, mas maraming mga stocks na pwede nating puntahan kaysa sa SMC. Tingnan natin yung earnings ng SMC. Period ending. Standardized. SMC Financial. So far siguro ang dahilan statements, punta tayo sa earnings. Pababa no? Hindi, earnings 2024. Wala pa no? Walang reported eh. So mas maano natin to, mas ma-appreciate natin ito architect once we do the fundamental analysis, no? Doon natin tayo mismo kasi yung gagawa ng report niya ng San Miguel kung ano nangyayari sa kanya. So makikita natin doon kumikita pa talaga si San Miguel, malakas ba yung benta niya. Baka tumaas lalo December, dami na inom ng alak. Pero si San Miguel Corporation medyo conglomerate siya, no? Hindi lang yung beer, no? Nandiyan din yung construction ng San Miguel. Nandiyan nandiyan halos lahat ng kumpanya. Kung sa inuman sa sa Ginebra. Sa Ginebra ako. Kung inuman yung titingnan mo, Dennis. Well, actually kaya sabi ko nga sa inyo yung pagpili ko sa Ginebra San Miguel, hindi naman talaga ako manginginom. Pero bakit meron akong Ginebra San Miguel? One time na-invite ako ng kapatid ko sa place niya sa Batangas sa Pulo, yung lugar nila so buong pamilya kami, doon kami nag-weekend, no? Doon kami nag-weekend. Nagulat ako, ang iniinom pala nila doon gin, Ginebra San Miguel pa lang iniinom doon. Alam ko, baka dito nga sa atin, sabi ko, meron pa bang Ginebra San Miguel? Parang hindi na ako masyado nakakita. Pero doon pala, yung palang kadalasang iniinom doon, Ginebra San Miguel. And then I talked to, yun daw talaga, yung mga may construction kasi na gumagawa doon, Ginebra San Miguel. May mga mangingisda doon, Ginebra San Miguel. Sabi ko, mukhang malakas ang Ginebra San Miguel. Hindi siguro dito sa Manila, pero sa mga katulad ng Batangas, silang silang namamayagpag. And true enough, sabi ko nga sa inyo, through meditation and everything, Ginebra San Miguel yung pinili namin. Batch 6. Batch 6, no? Nung Ginebra San Miguel, nandito pa lang yan. Nung ina-analyze namin yan, nandito pa lang. So, bodega ka dyan, no? Biro mo kung na bodega mo yan dyan, di ba? Gaano kataas na ngayon yan. Kahit sabihin natin, dito ka na sa breakout bumili. Almost 52.72% ang inakyat. Top slice ako dyan nung umakyat yan dyan. No? Nag-top slice na ako dyan. Kasi nasa mga 300 yung target namin dyan. Malayo-layo pa naman, no? Top slice muna tayo. Kasi nagko-correct eh. Diba? So, yan. Ginebra San Miguel. Kung inuman, Dennis, ha? Or maybe, tignan mo rin yung Emperador. Hindi ko pa nakita ang market ng Emperador. Pero I was expecting hard kasi Ginebra San Miguel. Emperador, ganun din. Pero Emperador, medyo sideways eh. So, let's see kung
nangyari. Emperador, sila rin yung fundador ha. Sila rin yung may-ari ng fundador, 'di ba? Sobrang bigat din itong emperador na to. So ang laki na to. Saka hindi lang yan dito sa Pilipinas listed. Listed din yan sa Singapore. So ibig sabihin, kung ang presyo niyan dito ay 18, 'di ba? Pag pumunta ka sa Singapore, kailangan close din yung presyo niya. Ito yung Singapore. Ayan, makikita mo sa exchange, Singapore. Parehas naman sila ng sign. Ito naman yung presyo niya sa Singapore. So makikita mo halos parehas din ng galaw, 'di ba? Ito yung Singapore market. Halos parehas ng galaw ng Ginebra San Miguel. So kung merong difference yan at malaki yung difference, opportunity rin yan, no? 0.45 pero Singapore dollar kasi yan, di ba? So pag kinonvert mo yan, 0.415. Convert natin ha. 0.415. Dito na lang. 0.415 SGD to PHP. O, nasa 18 niya, no? 18 pesos. So 18,331. So dapat ganun din yung presyo ng ano natin, temperature. Yeah, so parehas din, no? Nasa 18 din. So pag yan nagkaroon ng gap, opportunity for you yun na bili. Halimbawa, yung Singapore umakyat, ito hindi umakyat, bilhin mo to kasi aakyat, susunod ito dun. Kung mauna naman ito, 'di ba? Umakyat na ito, yung Singapore stocks di pa umakyat, bilhin mo yung Singapore. Kaya lang yun lang, may access ka ba sa Singapore market? So kailangan mo rin ng broker sa Singapore kung gusto mo ma-access. So at least yung Singapore saka Pilipinas dapat equal ang presyo niya. Pero syempre, mayroong mga times na hindi nag-equal, 'di ba? Nagkaroon ng demand dito sa Pilipinas, walang demand sa Singapore. Pero mag-a-adjust 'yun. Mag-a-adjust yung presyo na yun. Cool? Any question so far? Ayan. Kung wala kayong question, punta na tayo sa ating presentation again. So punta tayo ngayon sa buying and selling calculator. So meron akong ipapakita sa inyo, ito yung pivot point calculator, no? For example, gusto mong bumili ng isang stocks, no? Tingnan natin ang BDO, no? Kasi BDO yung pinakamalakas. Puntahan natin yung BDO. Call Financial. BDO. So BDO, no? Pupunta ka ngayon sa BDO, balak mong bumili. So gusto mong malaman asan ba yung magandang buying, saan ba magandang presyo maganda bumili ng BDO. Kung ikaw naman ay seller, saan maganda magbenta kung ikaw naman ay seller. Open na yung market ngayon pero ang gagamitin natin is yung price niya last Friday. So puntahan natin yung price niya last Friday. Punta tayo sa pse.com.ph. .com.ph. Punta tayo sa pse.com.ph. Tapos i-type natin dito yung video. Search. Okay. Ay sa historical data. Yan, November 15, no? November 15 yung last transaction nung Friday. So syempre ito pa lang yung alam natin. Ngayon kasi nakita na natin na open na yung BDO no? Magkano ang buy. Pero kung halimbawa, hindi pa nag-open yung market, tapos gusto mo malaman, bibili ka ng BDO, saan maganda bumili ng BDO? So gagamit tayo ng pivot calculator. Pivot point calculator. Para ma-compute natin yung pivot point calculator, kasi tutulungan tayo niyan, iset saan maganda bumili, saan maganda magbenta, 'di ba? Yan, siya yung magse-set sa atin 'yan. So ang kailangan mo lang para makakompute nito is itong open price, high price, low price, saka yung closing price. Lahat 'yan may kinalaman sa previous trading sa previous trading, hindi yung current trading, sa previous trading. So punta tayo ulit sa ating pivot calculator. So, ito yung pivot calculator. Don't worry, sa email ko, isa-send ko rin sa inyo yung link na ito. Pero kung gusto mong sundan, andyan yung link sa pivot calculator. Itong ginagamit kong pivot calculator is
actually pang forex, no? Pero syempre, pwede mo tong gamitin sa kahit na ano, no? Ilalagay mo lang siya sa manual para ikaw mag-i-input nito. Kasi pag hindi, automatic yan, no? Halimbawa, ito yung mga forex currency. So, ise-select mo lang yan, ika-calculate niya sa iyo yan kung ano yung um, pivot niyan, no? Magka-calculate yan, nag-calculate. Pag tinignan mo sa baba, meron ka na agad pivot calculation dito. So, ilagay mo sa manual para mag-compute siya. So, ano yung open price last Friday? So, ayan, makikita mo. Ang open niya, 139.4. So, itatype natin, 139.4. So, dyan nag-open. So, pag tinignan natin yung call financial ngayon, makikita mo, nag-open ngayon is 140-150. Yung kaninang nakita natin na presyo. 140-150. So, magkano naman yung highest price niya? Ibig sabihin sa araw na yun, magkano yung pinakamataas na price na naabot ng stocks ng BTO? 143.2. So, i-type din natin to. 143.2. Next is low price. Ano yung pinakamababang price na naabot ng BTO? 138.2. Ibig sabihin, mas mababa pa sa opening. 138.2. Ngayon naman, magkano ang pinakamababa? 139.8 yung pinakamababa. So, input natin yung pinakamababa last Friday, 138.2. 138.2. Tapos, syempre, yung pinaka-importante para makompute mo yan, yung closing price. So, magkano nag-close? 141.90. 141.9. Sa ngayon, wala pa tayong closing price kasi hindi pa naman sarado ang market. Pero ngayon, ang trading natin, 140.9. Diba? So, pivot calculator. So, kakalculate natin. Calculate. Yan. Pag nag-calculate yan, ang gagamitin natin sa ngayon will be itong floor. No? Ito gagamitin natin, itong floor. Itong gagamitin natin. So, sabi niya, 141.1 is the pivot. So pag pumunta tayo sa price ng BDO ngayon, no? 141.1, hindi wala pang trade sa amount na 'yon, no? Wala pang trade sa amount na 'yon. Pero sabi niya, isa sa mga pwede mong price bilhin is 141.1. Pwede rin support 1 sa 139. Sa ngayon, no, hindi pa umabot sa 139 pero halos, no, almost yung pinakamababa ngayon 139.8, no? 139.8. So kung ikaw ay bibili ngayon ng BDO, ito yung pwede mong tignan, 141.1 or 139. Pag umabot sa 136 pwede rin, no, or 134. Pero sa atin dahil isang BDO sa mga malalakas na stocks ngayon, no, itong dalawa. 139 or 141.1. Automatic, no, nabigyan niya tayo ng magandang calculation saan maganda mag-open. So sa atin, kung nandito ka at bibili ka, no, pwede mong ilagay, no, nagsisimula pa lang yung market, bibili ka na, sabihin natin 1,000 shares, di ba? Pwede mong ilagay yan sa 141.1. 141.1. Yan. So pwede ka ngayon mag-post ng presyo diyan, no. Sa ngayon hindi mo pa mabibili yan, no. Ay kanina pala, no, pagka nag-opening ka, mabibili mo yan kasi kanina 127 lang to eh. So mabibili mo yan. Pero ngayon pag nag-post kayo ng ganyan, guys, ano sa tingin niyo yung mangyayari? Pag nag-post tayo ng 141.1, saan didiretso yung bid natin? Can you share? Can you type sa chat box or maybe unmute yourself? Saan mapupunta yung bid natin? Ito yung presyo ngayon ng BTO. 140.8 ayan, nagpalit na. Update nga natin. Ayan, nagpalit na. Update natin ulit. Loko yun ba't bumalik? Nagpalit ulit Ang bilis. So, sabihin natin, minimum lang, 10 shares. So, 141.1. Saan mapupunta yan, guys? Sorry.
i-type nyo sa chat box natin 141.1. Paano magre-reflect yan dito? 141.1. Yeah. Pero ano mangyayari? Ito na lang yung tanong pala. Makakabili na ba agad ako ng stocks or wala pa akong stocks pagka tinype ko 141.1? So para simple na lang, yes or no ang sagot. Pag nilagay ko 141.1 tas nag-buy ako, ngayon syempre nagbabago yan. Meron na ba akong BDO agad or wala pa? Yes or no? No, sabi ni Iris. How about the others? 141.1. Ito ngayon yung kalakaran. Yan, babago. No, mauna yung mga higher bid. Sabi naman yan ni Architect. How about the others? Brent, how about you? How about you, Dennis? Ikaw? Yan. So pag naglagay Brent, sabi ni yes kasi 140 point naglang asking nila. Yeah, correct. So ang mangyayari niyan guys, pag ako ay bumili, buy ako buy. Nag-buy ako ng 141.1. Mabibili ko itong 140.9. Mabibili ko na ito agad. Kasi siya yung pinaka-highest seller eh. 'Di ba? Siya yung nauunang seller, pinakamababang presyo ng seller. Siya yung nauuna. So, dahil mas mataas yung bid ko sa kanya, mabibili ko na ito. Mababawasan to 14780 na lang yan. Mababawasan yan kasi mapupunta na sa akin yung 10 shares. 'Di ba? Mapupunta na sa akin kasi mas mataas ako sa kanya eh. Mas mataas yung bili ko eh, yung benta na gusto ko eh, 'di ba? Actually, hindi naman ako mabebenta sa 141.1 kasi nandito pa yun, 'di ba? Eh, no, may 10 shares. Sino kaya 'tong nagbebenta ng 10 shares dan? So si 141.1 nandito pa. Bago maging pera ito, kailangan maubos muna itong dalawa. Nalito lang ako sa isang video. Yeah, tama. Yan. So, 'di ba? Pag 141.1, dito number 1 ka kaagad, 'di ba? Number 1 ka. Actually, hindi ka na pupunta diyan kasi may hit mo na ito dahil mababa si seller. May mababa si seller. So, ibig sabihin at 141.1, magandang buy yan dito sa compute nito. Actually, 139 nga, maganda rin, 139. Eh, kung 139 ang nilagay ko guys, 139. Anong mangyayari? Makakuha na ba ako ng shares o hindi pa? No, sabi ni Aris. About si Architect, si Brent? Yes or no? No, pila pa. Yan, correct. Pila ka, di ba? Pila ka dito. Actually, nasa ilalim ka pa. Kahit mag-post ako ng 139, hindi mo makikita kasi hanggang 140.5 lang nga yung sino-show dito. Doon sa sa isang broker natin, makikita mo yun kasi ang dami nakasulat doon, di ba? So, pero dito, pila ka, 139, di ba? 139. So, yun, no? So, pwede yan i-post, di ba? Pero, mag-aantay ka na lang. Kung nag 141.1 ka, baka nakabili ka na ngayon. Nakabili ka na. Sa opening, nilagay mo 141.1. Makakabili ka dyan. Kung 139 nilagay mo, hindi. Kasi ang pinakamababang price, 139.8. So, hindi ka makakabili. Kung ikaw naman yung mag-exit, no? Tingnan natin. Kung ikaw naman yung mag-exit, sabi niya dito, saan maganda magbenta? So, sabi niya, yung R1, 144. Tingnan natin kung na-reach yung 144 ngayon. So, yung ngayon, hindi pa na-reach, no? Ang pinakamataas, 142.2. Mukhang yung 144 ay nandun pa sa ilalim. So, hindi ka makakabenta at 144. Pero ang suggestion niya, kung ikaw magbebenta, 144. So, ang gagamitin mo para mabilis ka makabili o makabenta, itong pivot calculator. So, ano yung ibig sabihin ulit nito? Pivot will be the fair price, no? Kung saan yung price ay more or less madadan or magkakaroon na. So, kung buyer ka, pwede yung 141.1. Kung yung S naman, ibig sabihin niyang support, no? Pagbalik ako sa sa presentation. Yan. So, yung pivot, pivot point. Yung normally yung pivot is yung magandang presyo kung saan nagsisimula umakyat ang isang stocks, no? Yan. So, pivot, ito yung presyo ng pivot. So, pwede ka dyan bumili, no? Ngayon, yung resistance, yung R, is kung saan maganda magbenta, di ba? Umakyat.
Mauuntog yan dyan. Mauuntog yan. Resistance to mauuntog. Hindi niya pinakita pala dito yung kung saan maganda buy. So balik tayo dito sa calculator natin. Pag support, ito naman yung magandang bumili. Kasi pag pumunta dyan yung presyo, maraming buyer dyan. So kung bumagsak pa sa 139, ang susunod na maraming buyer, 136. Kung bumaba pa, 134, maraming buyer. Yung resistance, which is yung R1, R2, R3, marami namang seller. Kaya sabi niya, 144, magbenta ka na dyan kasi maraming seller. Sa ngayon, hindi pa nare-reach yun ng BDO, yung 144. Pero yung 141.1, madadan tayo doon. Makakabili tayo ng BDO. Yan, bumaba po ulit. So, gagamitin mo tong pivot calculator kung kailangan mo agad malaman saan maganda bumili or saan maganda magbenta. At hindi ka makakapag-antay o hindi mo mamamonitor ito. Pero kung mamamonitor mo ito, the best na tingnan mo kung nasaan maganda. Pero may guide ka, 141.1, nasa 141. Di 141 ka bumili, okay na yan. Nakatipid ka ng konti. Diba? Kung ikaw naman ay magbebenta 144, pwede mo i-post 144. Tingnan mo kung madadan ka for the day. Kung mabebenta for the day. Yun. Any question regarding sa ating pivot calculator? Waiting yan, sabi ni Dennis. Perfect. Any question? Punta tayo sa ating presentation. If nagbid ka coach sa sobrang baba, natapos na lang day, di ka pa nabentahan, what would happen? Ayan, sige, puntahan natin yan. Good question yan, Brent. Thank you, Brent, for asking that question. So again, punta tayo dito, no? Pag magbabay tayo, 'di ba? Ito yung ano natin, ito yung mga terms ng ating buying, no? Meron tayong good till cancel. Meron tayong at the close, ATC at the close, meron tayong day. So halimbawa ngayon, Brent, no, nag-post tayo ng ano ba 'to? Nag-bid ka. So bibili ka ngayon, no? Ang bid mo yung kanina, 10 shares, 139. Magkano yung compute na nito? 139, no? Yung compute mo, 139. Tapos pinost mo yan. Siyempre, wala ka dyan, nasa ilalim ka pa. Pero ang kinlik mo, day. Di ba? Ang kinlik mo, day. 10, 139. So, ang mangyayari niyan, Brent, no? Pag ngayong araw na ito, hindi umabot sa 139 yung presyo ng BDO. Ibig sabihin, walang nagbenta or hindi bumaba sa ganyang presyo. Kasi kahit naman may nagbenta sa 139, mabibili naman yung sa 140. Same lang pala yan ha. Kanina gusto natin bilhin 141.1. Mabibili mo ba itong 141.1? Hindi. Madadan ka sa pinakamataas, 141. Kung ikaw naman ang gusto mong magbenta, ang nilagay mong benta, 139. Makakabenta ka ba agad? Oo, makakabenta ka agad. Pero hindi 139. 140.9 mo mabebenta kasi yun yung pinaka mataas na buyer. So mauuna ka dito pero hindi ka nalalagay yung 139 mo dyan, automatic mabibenta na yan agad sa 140.9. So ang papasok sa yung pera, hindi 139, 140.9. So same lang yun. So halimbawa 139, natapos yung buong araw, hindi umabot sa 139 yung presyo. Etong pera na ito na kailangan mo para mabili yan, babalik na yan sa yung available cash. So walang mangyayari. Babalik na yan sa available cash mo. Pero pag ang pinili mo, good till cancel. Ayan, sinabi niya, GTC orders are valid for 60 days. Ayan, valid for 60 days. So, ibig sabihin na, no, bibili ka ng 10 share at 139. Kahit na hindi naging 139 yung presyo, bukas, nakabid pa rin yan sa 139 for the next 60 days. Hindi mo na kailangan bumalik dito at ilagay ulit yung 139, yung 10 shares. Ang dilemma mo lang doon, meron kang nakitang stocks na gusto mong bilhin, kailangan mo muna i-cancel ito, yung bid mo nito. Kasi yung pera mo rin dito, nakaano na yan, nakatali na yan para dito kung sakaling mag 139. So hindi mo magagamit itong 1,300 na to, pambili ng iba, until i-cancel mo. Good till cancel. Pero pag kinancel mo, pwede mo naman i-cancel. Nakita mo, yung isang Metrobank, yun na lang bibiling ko Metrobank kasi mababa na yun.
ika-cancel mo lang itong buy mo dito para maging available ulit ang 1.3 mo. Para mabili mo yung isang stocks. Pero kung hindi mo ka-cancelin, hanggat hindi nagiging 139 yan, naka-post pa rin ito. Kaya kung sakali pumunta sa 139, mabebentahan ka kaagad kasi naka-post ka pa rin. Good till cancel. Free of charge yan. Walang charge yan, Brent. Walang charge. Again, ang broker mo kikita lang yan pag ikaw ay nag-buy or may nakabili ka ng stocks kasi doon yung commission nila. Doon lang. Pagka hindi ka nadadan, wala. Hindi nadadan yung buying mo, wala. Next, at the close. So sa at the close, di ba, kung ano yung presyo sa closing, doon ka madadan. Dito sa at the close. So ilalagay mo lang dyan yung shares, BDO, tapos ilang shares. So automatic yan. Kung anong mag-close yung presyo na yan, doon ka niya ilalagay. So again, pwedeng mailagay ka sa buyer, which is mag-aantay ka mabentahan. Pero kung dito nag-close sa 141.3, mabibili mo agad yan. Mapupunta ka agad dyan. So yun yung at the close. Hindi porkit at the close, sure ka na makakabili ka. Ayan, umakyat na 141.2. Any question regarding dun sa sa buying and selling? So I suggest start ka na mag-open ng account dito sa Call Financial. Sa susunod nating mga session, magdi-deposit tayo. Paano mag-deposit? Ito. How to fund my call accounts. So, ito yung mga bangko, BDO, yan yung mga pang-deposit. Pwede rin mag-deposit via GCash or PayMaya, di ba? Pwede rin over the counter sa bangko mismo or maybe pwede ka rin pumunta sa Call Financial mismo. Ito yung mga charges, no? Internet banking, most of them free maliban sa China Bank. Teka lang. Ayan. Siya lang may charge. Pag mobile banking, free rin lahat. And then, GCash may bayad 20, Maya 20. China Bank wala. Phone banking, BDO, BPI, Metrobank lang. Saka AUB. The rest wala. Over the counter, nako mas mahal yung charge, 110 pesos sa BPI. Union Bank 7, PNB. So ako normally ginagamit ko internet banking, BPI. Minsan Metrobank. So yan yung pwede mong gamitin sa deposit mo ng account. So pagka magdi-deposit ka, sundan mo na lang yung instruction dito kung ano yung bankong gagamitin mo. For BPI, di ba? So ito yung instruction for BPI. Most of the time, ano lang yan, parang bills payment lang yung process niya. Cool? So balik tayo sa presentation in terms of question. Yan, kung wala na kayong question, I wanna spend some time sa ating assignment, no? Kasi medyo importante itong ating assignment. Again, reminder, yung assignment natin sa session 1, pinag-usapan natin is yung vision board, no? Wanna make sure sinisimulan mo na gawin yung vision board. Importante yan. I-check natin yan. Go ahead, Brent. You have question? Mabalik lang ako kanina sa opening, coach. Go. Meron di ba nag-sell, As a may start. nag-sell na sobrang baba sa BDO at meron din buyer na mataas. Yes. Is it tama po ba ang understanding ko na nasa mindset ni seller, kailangan ko mag-sell ng mababa para sa akin mapunta yung buyer na mataas? Mali. In a way, tama yun. In a way, tama yun. Pero hindi sa price na yun. Hindi sa price na yun. Kasi ang presyo kung saan ka madadan, kung saan na nag-match lahat. Diba? Halimbawa, parang sample lang meron kanina 156, tama? Yes, tapos 137. 127. Hindi, 127. 127 yung seller kanina so kaya sobrang baba, diba? So, halimbawa, ganun halimbawa, merong 150, i-round up natin, 150 si buyer. Diba? 150 si buyer. Alam natin na ang presyo kahapon is 140 lang, no? So, medyo mataas ka, 150 ka. 140 lang yan dapat. Yung seller naman, 130. Diba? 130. Yes. Alam niya, 140 yan.
binebenta niya 130 lang. So lagyan natin ng numero. Ay, gawa ko ng Excel para mas pero at least nakita niyo naman ito kanina kung ano nangyari para uh, mag-guide tayo in terms of that. Zoom. Yan. So, ito si bid, ito si ask, no? So, yung last price natin, sabihin natin 140, last price, no? Last price. Tapos ang bid ngayon, 'di ba? Meron tayong bid na 150 o 160 natin. Tapos si ask 130 yung ask. Alam natin 140 lang 'yan, ha? So ilan yung nagbibid? Sabihin natin ang nagbibid ay 500, no? 500. Ngayon, ikaw naman, gusto mo magbenta pero konti lang yung ibebenta mo. Sabihin natin 100. Tapos yung sumunod, regular na, no? Regular na. 140. Diba? Regular na yung bid yan. So, ang bid niyan ay sabihin natin 100. Tapos si seller, regular na rin, 139. Regular na yun. So, gusto naman niya ibenta, sabihin natin 50. So, ganyan na. Ito yung unusual, no? Ito yung regular bid kasi 140 yan. Diba? Ito yung regular bid. So, ang mangyayari, itong 130, saka itong 160, masyado itong madami. Gawin natin itong 150. Yan. 150. Gawin natin 150. Yan. So, ganito yung transaction ngayon. No? So, 160, gusto nilang bilhin. 150 ang gusto nilang bilhin. Ito naman, gusto magbenta, 130, 150. So, anong mangyayari sa transaction yan? Ima-match yan. No? Ima-match yan base sa number of shares. So, ang pinakamalakas is yung buyer kasi gusto niyang bumili at 160, 150 shares. So, ibig sabihin, madadan ito, 150 shares ito, di ba? Isang 100 shares, isang 50 shares. 150 yan, no? So, 150 yan, ito, mamamatch na yan sa presyo na 139. So, ang susunod na makikita mo, 100 dito, 140 shares. Dito, 138 na kung ilang shares yun nandito sa 138. Mawawala itong dalawa. Kasi itong dalawa, mabibili nitong buyer na to. Pero sa anong presyo? Dito sa 139. Hindi sa 130. Kahit ito ilagay niya dyan, 100. Madadan yan sa 139 kasi doon magmamatch. Doon magmamatch. So, ito pa rin yun, 139. Highest seller price pa rin sa 139, hindi sa 100. So baliktarin natin. Gusto ngayon makalabas, no? So binebenta ngayon to, sabihin natin 80 pesos, 'di ba? Ilan ang gusto niyang ibenta? Sabihin natin 150. Ito 100. Kasi siyempre sa buyer naman walang gustong 140 ito. Ito ay pataas to na 145. Yan. 80, and then gawin natin itong 140. 140. Ito gawin natin itong 50 shares. So sabi ni seller, gusto ko na makalabas sa BDO or sa stocks na to. Magbebenta ako ng 150 at 80 pesos. 80 pesos. So siya yung pinakamalakas. 'Di ba siya yung pinakamababa yung price 150. Madadan naman itong dalawang ito. 'Di ba? So saan naman niya madadan? So ang mangyayari niyan, 150 mabebenta ngayon yan dito sa dalawa na ito. 'Di ba? Kasi 80 lang ang gusto ko Ang buyer nila 140. So pero saan siya mabebenta? Again, sa 140 rin. So ang susunod na mangyayari diyan, madadan ito 140, 100, 'di ba? Tapos ito, madadan ito sa 140. Mauubos kasi ito 'di ba? 150 yan. Ito na yun So saan yan madadaan? Saan yan madadaan? Dito sa pinakamurang presyo. 140. So yung susunod na diyan, 130 na ulit to, 130. Kung ilan yun. Pero hindi mo mabebenta sa 80 pesos
mabebenta mo yan sa 140. Hindi rin sa 145. Hindi rin sa 145. Sa 140. So baliktad yung ano niya, baliktad yung dynamic niya. Pag ikaw ay seller, madadan ka dito sa pinaka mataas na presyo. Pag sa seller, pag sa buyer ka, madadan yan sa pinaka mababang presyo. Clear ba yung ating explanation? Although automatic nangyayari yan eh, automatic nangyayari. Strategy ba yon sa pre-open architect, sa pre-open strategy yon. So halimbawa dito, 'di ba, sabi nung Friday, pumasok na yung Singapore Telecom sa dito. So pagdating mo ng Lunes, first time na a-action na natin yung transaction na yun kasi lumabas siya Saturday yung balita eh. So hindi natin nagawa ng action ng Friday, sarado na nung lumabas yung balita. So ngayon natin na-actionan. Ano pa yung katulad na action na yan? Nung nanalo si Trump, Saturday na natin nalaman yun eh, sarado na yung market eh, di ba? So gagawin natin yan sa Lunes. So ibig sabihin, kung gusto mong maunang makabili, tataasan mo yung bid mo. Sigurado ka na nung pag mataas yung bid mo, ikaw yung, ang bidding lang 140. Ang ibid mo dyan, 900. Ikaw yung unang-una talaga na madadan. Pero hindi ka sa 900 madadan. Ha? Madadan ka sa pinakamababang, pinaka-presyo ng seller na mababa. Pinakamababang presyo ng, pinakamataas na presyo ng seller. Kung saan mamamatch. So ikaw naman, gano'n naman. No? ABS-CBN, tinanggalan ng prangkisa, Sabado lumabas. Pagdating ng Lunes, gusto mong umexit. Diba? Ibenta mo ngayon sa pinakamababa yan. Ikaw yung mauunang seller. Ilagay mo sa piso. Kahit na 40 pesos yung ABS-CBN, ilagay mo sa piso. Okay yun. Ikaw yung mauunang madan. Hindi sa piso, kung saan yung pinakamataas naman na, pinakamababang buying naman. Doon ka madadan. So strategy yun sa opening. Nagkakaroon din ng pre-close. So 3:15, 2:45 pre-close na. Wala nang transaction na nangyayari. Pero pwede ka pa rin mag-bid. So kagaya kanina, magkakaroon na naman ng unusual na price, unusual na sell price, magkakaroon na naman ng gano'n. Pagdating ng 3:00, madadan na ulit lahat yun. Magmamatch-match na ulit. So doon na malalaman yung closing price. So it can be a strategy, architect. Minsan ganyan ang ginagawa kong strategy pag may malalakas na balita na gano'n. Katulad ng IPO, di ba? Ng top line. Pag sinabi yung listing date ng top line, no, December, yung sinabi kanina, December yung listing ng top line, aakyat yun. Or magkakaroon ng mga bid yun. No? Kailan ang listing date ng top line? December 12, no? So this is December 12, dahil hindi ako nakabili ng IPO, magbibid ako ng mataas dun para una ako makakuha ng presyo ng top line. Yun naman mga nakakuha ng IPO, gusto nilang maka-exit agad, pwede naman ibenta nila sa mas mababang price para maka-exit na sila agad. Kita na agad sila. Okay ba, Brent? Architect? Alright. Sige. It's already 10:59. Extend lang ako ng siguro mga 5 minutes para explain ko lang itong assignment natin. Okay lang ba? Alright. So yung assignment natin, guys, vision board, napaka-importante. Panoorin niyo yung session natin last time para makita mo on how to do the vision board, no? Make sure magawa mo yan kasi next Saturday, next meeting natin, session 3, i-share natin yung vision board, no? Importante rin panoorin mo yung paano pumili ng stocks na video. Kung naka-attend ka na yon, gawin mo na yung paano pumili ng stocks. Ibig sabihin, pagpasok natin next Saturday, November 30, kailangan meron ka na stock on mind na gustong bilhin. Gamit yung strategy paano pumili ng stocks. Para pagdating doon, meron ka ng stock on mind. Doon mo gagawin yung fundamental analysis. Kasi kung wala ka pang stocks na gagawan mo ng fundamental analysis, mahuhuli ka, may iwanan ka. Kasi nag-fill out na kami ng sales, net income, nag-fill out na, ikaw hindi mo pa alam kung ano yung i-fill out mo. So make sure panoorin mo yon para makapili ka na ng stocks. Tapos kung ano yung stocks na napili mo, tignan mo na rin kung sino may-ari niyan, saka ano yung strength niyan. Para pagpasok natin sa fundamental analysis, input na lang tayo ng mga numbers. Mas mabilis. No? Tapos meron din na ako sa i-share na 5 secrets to success. No? 5 secrets to success
para sa ating extreme self-care practice na i-discuss din natin sa November 30. Para pagdating ng December, meron tayong routine para sa ating extreme self-care. And then yung last, no, if you can open your PSE stockbroker sa Call Financial, that will be awesome kasi yun yung gagamitin natin. Ang minimum lang ng deposit doon, I think 1,000 or 2,000, no? So please mag-open ka na ng account mo doon. Hindi pa naman ito yung pang-i-invest mo talaga. Para lang nakikita mo kung paano gumagalaw or paano ang nangyayari sa broker natin. O nakikita mo kung ano yung nakikita natin. Or tinitingnan natin dito. Pwede mo rin i-review sa'yo on your own. Clear ba yung ating assignment? Yan, maraming salamat. Again guys, no, dahil nandito na tayo sa ating investment masterclass, I'm gonna hold you accountable sa ating agreement. So pag sinabi nating homework, pati ako homework ko yan, so gagawin ko rin yan. So I'm also expecting you na gagawin mo yan. At i-check ko rin yan, no? I-check ko rin yan. Dito lang natin yung gagawin kasi pagkatapos ng investment masterclass, bahala ka, gawin mo o hindi mo gawin, wala na eh. So at least nandito pa tayo sa investment masterclass. Let me support you by making sure yung sinabi mo, yung napag-usapan natin, igagawin mo. Okay lang ba sa inyo yun? No? Okay lang ba sa inyo yun? No? Magalit na kayo kung magagalit sa akin, no? Pero I'm gonna call you out. No? Sabi mo kasi gagawin mo ito, hindi mo naman ginawa. So I'm gonna call you out. Dito lang yan kasi gusto ko maging successful, gusto ko maging fruitful itong investment masterclass. 10 session tayo magkakasama, 3 hours, 2 hours yan, no? Yung investment, napakalaking oras yan na inilalagay mo rito. Nagbayad ka pa, no? So I want to make sure you get the full support na nandito sa investment masterclass. So yung yun yung agreement natin, gonna call you out pag hindi mo yan ginawa. It's not about you, no? It's not about you, but your commitment dito. So maybe makatulong ito sa inyo in terms of making sure na pagkatapos ng investment masterclass, masisimulan mo rin ang iyong investment. Okay ba yan sa inyo? Ayan, maraming salamat. Meron pa ba dito? Any questions? Any questions pa? Kung meron ka pang katanungan. Kung meron pa, pwede kang mag-unmute or maybe post sa ano. Kung wala naman, ang next session natin will be November 30, session 3 yun. That will be Saturday, 1 to 4 p.m. No? Ang topic natin will be fundamental analysis. Kaya importante na meron kang stocks na pili na pagpunta ng fundamental analysis. Siyempre, sisimulan natin yung introduction to Forex. No? Kasi yung susunod natin na session, live Forex session, US session. No? So para ready ka doon, magkakaroon tayo ng introduction sa Forex. At siyempre, yung extreme self-care, i-embrace na rin natin yan sa next session. Magkakaroon tayo ng structure in terms of doing our extreme self-care. Yon. Any question before we end? Wala na ba? Okay, I'm gonna stop our recording. Stop.